Kasi alam mo, madami like, halimbawa, puwede kasi meron ding nag-iisip na alam mo at the end of the day, yung may substance na candidate ang kanilang pipiliin kasi, Hmm. ah, dahil nga kung ima-match mo yung mga sinasabi natin na kung ano yung mga importanteng issue sa mga tao, matutugunan ba ito nitong mga, kandidatong ito? May mga I'm very sure meron pa ring nag-iisip ng gano'n ano. Kaya lang, sa kasalukuyan as the surveys reflect parang hindi hindi nagma-match. Pero hope springs eternal. Yeah. Snapshot lang naman ito nung kung kailan sila tinanong, puwedeng, kinabukasan meron silang nakilalang na ngampanya at nagustuhan nila. So, puwedeng iboboto nila, magbago mga isip nila. Yeah. So, ito yung puwedeng mangyari. Pero alam mo ano rin, hindi mo rin kasi masisisi yung mga botante kasi nga kung Senate popularity contest unahan lang sa 12, 'di Mm. ba? Mahirap i-vet, aalamin mo ba yung 12 na panukala nila? Oo. Yun yung may ano talaga, of course Hmm. advocate charter change, may mali talaga dun sa kung papaano binoboto ang Yeah. Senado na ang nangyayari kung popularity na talaga ang eleksyon for that matter, mas lalo siya nagiging popularity contest 'pag super dami yung kung ano na lang ang matandaan mo, yun yung problema. Oo, Oh, tama. recall. Pero So, may advantage yung incumbent, may advantage yung, kilala Artista. oo. Oo, mga So, Prof, celebrities. sa mga hindi pasok, at least as of the surveys are concerned, no? So sa mga hindi pasok dun sa Magic 12, kung tawagin po natin, ano pa pong magawa nila para makumbinsi yung mga voters? Kasi for Oo. 4 weeks to go, Oo. posible pa naman siguro, O, no, anong Professor dapat G? gawin? Siguro tignan nila himayin nila yung survey, tingnan nila yung may mga iba gumagawa, sina-summarize nila lahat ng mga surveys at tinitingnan nila yung range nila 'no. Tapos yung ano rin, tingnan nila kung saan sila mahinang mga areas para magkaroon pa ng last few push dun sa mga areas na yun. Yung messaging, yun din. Kasi yung mga iba naman na nasa tail end, 100% yung awareness eh. So alamin nila bakit kaya hindi pa rin sila pumapalo kahit 100% yung awareness. Pero doon sa incumbent, yung kandidato Ng ng admin. alyansa, Mm. ng administration, ang laki talaga ng advantage pag kandidato ka ng administration. Mm. Because yung may mga makinarya nga. Yeah. And that's what matters nga daw. Oo. Oo. So, Mm. that's the advantage. Pero sabi nga po ninyo, parang popularity contest na lang tong nangyayari dito sa ating election sa pagka-Senado eh. Niisip ko kung 31 days na lang before yung election natin, ano pa ba yung pwedeng hanapin ng mga botante yung haba-haba nga ng period ng kampanya natin, parang hindi naman natin napag-aralan ng maigi. Sabi nga po ninyo, apakadami eh. So ano pa yung pwedeng gawin in 31 days? Alam mo, ginawa nung 2022 elections yung 'di ba? Yung inano sa mga artista, celebrities. Mm. Mga celebrities din dito ano, Yeah. well, I don't know if it will work. But then, kasi naman yung sa 2022, like yung kay Lenny, one-on-one ang pipiliin mo doon. Dito naman maramihan eh. Correct. I don't Mm. know if it work, no? Oo. Okay. Naku, since ang mga katanungan kung ano pa ang pwedeng magawa nila, no? So, puntahan ko na yung mga gawi ngayon, ano? Parang bilang pahabol na tanong kay Professor Jean at reaksyon ninyo doon sa hanggang kanina kasi meron pa rin tagang humahabol ng mga bastos campaigning eh. Meron pang humahabol kanina eh. So, ano ba to? Ba't ba nila nagiging gawi ito? Is it because yun nga, sa sobrang sikip ng mga labanan ngayon, kailangan papansin ka talaga or something? So, ano ba reaction niyo sa mga bastos campaigning na yan? Tila, yung nakita ko kaninang bagong bastos na nag-come out, solo parents pa din. Kaya nga eh. Oh. Ano Ah, yung gaya-gaya? Hindi, parang yung solo parents, bakit nasa-single out? At parang, Yeah. kasi 90%, 95% na solo parents babae. At bakit nila naiisip kagad na malulungkot yung mga yun? Kaya nga. Totoo. Kapag wala bang partner, malungkot agad? That's
a misconception, di ba? It is. Yeah. Saka dapat talaga dapat talagang baguhin na ang pangangampanya. Bawal na ang bastos Mhm. dahil pagyurak yun dun sa paghihirap ng mga kababaihan Mm. na ipaglaban ang karapatan na bumoto. At lalong madi-discourage yung mga babae na kumandidato, no? Kung kandidato naman ang nilalait mo, no? Kasi sa 10 kandidato, 8 ang lalaki. 2 lang ang babae. Yeah. So talagang in the first place, ang konti-konti ng kumakandidatong babae. Lalong madi-discourage sa ganitong kalakalan, di ba? Iniisip ko tuloy, wala kayang mga strategies tong mga local politicians na to? Kasi kung meron, lumalabas ba doon sa mga pag-aaral nila na nakakatulong sa awareness, sa popularity nila, yung mga bastos campaigning? Bakit parang sunod-sunod? Normally kasi sa lokal, lalo na pag sorties, sometimes talking points na lang yan, ano? Siguro, meron din naman silang strategists, pero either yung strategists, mga misogynist and sexists din. Yeah. Oo, karaniwan lalaki, no? Hindi naman ako feminazi, pero Pero dumadalas eh. oo, yun nga. Yeah. So, at feeling nila tumatawa at kasi nanalo si Duterte at naging popular, no? At the end of his term, kahit na ginagawa niya yun. So, naging template siya ng mga kumakandidato. Diba? Pero kung kumakandidato pa lang ginagawa na ito, ano pa ang pwede nilang gawin pagka nasa pwesto na?